Kung nais mong kubkubin ang aking puod, kailangan mo muna akong paslangin. Ang nararapat sa'yo'y kamatayan! Ayan, Tarsayang. Patawad. At patawarin ako ng laon sa aking nagawa. Sana maging maligaya ka. Nais ko na magpaulan ka sa puod na ito. Hinihiling ko ang inyong pagtitiwala. Sa sandaling matalo si Amaya, mangangahulog ang mamamayani ang pagmamalaki ni Nalamitan. Matutokang igalang siya pagkat ina siya ng aking sandil. Marikit, anong nangyayari, anak? Inaawitan ko ang sanggol sa aking sinapupunan. Wala na ang iyong sanggol. Hindi totoo yan. Nararamdaman ko. Buhay ang sanggol sa sinapupunan ko, Iloy. Marikit, huwag mong gawin yan sa iyong sarili. Hawakan mo ang iyong pag-iisip. Hindi ka maaaring masiraan ng bait. Huwag kang maingay, Iloy. Magagambala sa pagtulog ang aking supling. Nararamdaman ko. Buhay siya. Natutulog at nahihimbing. Iloy! Lamitan! Kabayan mo muna ang anak! Lamitan! Marikit! 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 Magpahinga ka muna! Magpahinga ka! Marikit! Magpahinga at mahimasmasan, Marikit! Umbo, ano ang nangyayari sa aking anak? Nasisiraan ba siya ng bait? Dala marahil ng puyat at pagkapagod. Magkagayon man, hindi maaaring makita ng manggubat ang kalagayan ni Marikit ngayon. Nilikha ng dakilang laon ang bawat nilalang upang maging kaisa ng sanlibutan. Ang bawat tao, hayop o halaman, ay may kanyang-kanyang tungkulin na dapat gampanan sa kaayusan ng ating daigdig. Kaya't may ugnayan sila sa isa't isa. Kinakain ng hayop ang halaman at kinakain ng tao ang hayop. At ang tao ay siyang nagtatanim at nag-aalaga upang yumabong ang mga halaman. Kapag nabuhay ang isa, nariyan ang lahat. Ngunit kapag nawala ang isa, mawawala rin ang lahat. Tama ka, Amaya. Ang tao ay may ugnayan sa kanyang kalikasan at kapaligiran. Nakikinig ang kalikasan at ang tao sa isa't isa upang sa gayon kanilang matutuhang ipagtanggol ang kapakanan ng bawat isa. Kung nakikinig ang kalikasan, maaari natin siyang pakiusapan upang umulan. Tumba ka, Maya. Sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at tapat na pananalig. Kung ganun, Huray Hilway, maaari mo bang ipamalas sa amin upang lumuha ang kalangitan? Nakausap niyo na ba si Marikit? Anong kanyang kalagayan? May dinaramdam ba siya? Nagpapahinga siya sa kanyang silid, Kapunuan. Maayos naman ang kanyang lagay. Marahil ay napagod lamang sa pagdiriwang sa inyong pag-iisang dibdib, kaya nais niyang mapag-isa at makapagpahinga. Kung ganun, ipag-uutos ko sa aking mga uripon at sa kanyang mga abay na huwag na muna siyang gambalain sa kanyang silid. Mahal na Kapunuan, kung inyong ipahihintulot, maaari bang manatili rito pansamantala ang aking umbo upang mabantayan si Marikit? Kung yan ang inyong nais, wala akong pagtanggi. Daghang salamat, Kapunuan. Daghang salamat.
hindi na ako makapaghintay na lumabas ka. Ikaw na ang aking magiging kakampi. Ikaw na ang magtatanggol sa akin. Batid kung nais ka nilang kunin sa akin. Hindi na tayo magkakalayo. Pangako. Hindi na ako nagkaroon ng anak. Kung kaya't sa iyo ko na ibinuhos lahat ng pagkalinga at pag-aaruga, Marikit. Tunay na anak na ang turing ko sa iyo. At hindi ko inisip ang kahit na ano kundi ang ikabubuti mo, Marikit. Kung kaya't huwag mong tuluyang mawala sa iyong sarili, Marikit. Ngayon pa lamang tayo nakababangon sa kahihiyang dinala ni Bagani. Ngayon pa lamang dumadating ang pagpapala sa atin, Marikit. Ikaw na lamang ang pag-asa namin, Marikit. Kailangan hindi mangyari sa iyo ito, Marikit. Hilway? Tatawarin mo ako, Amay. Hindi ko alam kung anong dahilan. Ngunit hindi ko na magawang mapagulan. Bu Amaya, paano mo mapagtatagumpayan ang iyong pagsubok? Kung ang maging punong babaylan ay hindi na ito magawa. Kapid. Ibibigay na ni Dian Lamitan ang unang pagsubok ko. At ang nais niya'y umulan. Paiyakin ko ang kalangitan. Hindi ako matutulungan ng mga babaylan. Kaya ikaw, Kapid, ikaw lang ang tanging pag-asa ko. Tutulungan ka ng iyong kapid ahas, Bu Amaya. Oo, Alonsina. Tulad ng sabi mo, paiyakin mo ang kalangitan sa takdang oras. Hihintayin ko yun, Kapid. Yang tersayang, anak. Hindi ko hahayaang saktan mo ang aking anak. Iloy, kaibigan natin si Dato Bagani. Siya ang nagligtas sa atin. May kinalaman sila sa pagkakasagip sa atin. Nilusob namin ang banwa ni Tata Saglit sapagkat hiniling niyang tirasahin na iligtas ko siya sa kanyang asawa. Huwag kayo matakot. Hindi sasaktan ng aking mga tangsiyang tirasahan at kayong mga kanan. Makinig kayo lahat! Wala nang sasaktan pa. Kukunin lang namin ang aming mga kailangan. Yang tirasahan? Anak, sasama tayo sa kanila.
sawing palad itong sinapit ng ating banwa. Sino ang may kagagawa nito? Sinalakay ang ating banwa ng mga mangatan. Nanalansa sila habang nahihibing ang buong banwa. Mabagsik ang kanilang pinuno, si Dato Bagani. At kasapakan nito, ang asawa ng ating dato, si Yung Tarsayang. Hiyang Tersayang, paano natin sinapit ito? Hindi kita masisisi kung nakipagsabuatan ka sa mga mangatang para makaganti ka kay Dato Saghid. Ngunit maraming taong nadamay. Marami ang namatay. Hindi ko nais na may ibang madamay, Iloy. Ngunit hindi ko pinagsisisihan ang aking ginawa. Pagkat ito lamang ang tanging paraan upang makalaya tayo kay Dato Saghid. Inuusig ako ng aking tanglad. Hindi ko maatimang matuwa na ang kapalit ng ating kalayaan ay buhay ng ibang tao. Alam kong mahirap, Iloy. Ngunit nais kong iwaksi ang bagay na yan sa inyong isipan. Ngayon wala na si Dato Saghid. Wala na tayong dapat katakutan. Isa palang taksila na pangasawa ng ating pinuno. Isa siyang napakasamang babae na may sumpain siya ng mga diwata. Ngunit nasaan si Dato Saghid? Wala na si Dato Saghid. Patay na siya. Pinatay siya ng walang hiya niyang asawa. Nasaan ang kapunuan? Marapat lang nabigyan natin siya ng marangal na libingan. Doon ko nakitang bangkay ng dato. Ngunit wala dyan ang bangkay. Doon lang siya sinaksak kagabi. Nakita niyo ba ang dato? Kayo, nakita niyo ba ang dato? Wala rito ang dato. Wala rin dito. Wala rin dito. Kung wala na rito ang katawan ng ating kapunuan, hindi kaya buhay pa siya? Anong samapan ang hinasapitan ko? Bakit ang babaeng iniibig ko pa ang siyang nagtaksil sa akin? Mga Bagilaon, sumpain ninyo nawa ang aking asawa. Parusahan niyo siya sa ginawa niya at ang balasan. Nagagalak ako at pumayag ng tumulong ang iyong kakambal, Ahas. Ngunit paano niya gagawin niyon, Umbo Amaya? Paano makakapagpaula ng isang ahas? Hindi ko rin alam, Alonsina. Ngunit malaki ang tiwala ko sa kanya. Hindi siya pangkaraniwang ahas. Isa siyang umalagad. Tama si Amaya. At dahil isa itong umalagad, madali na lang sa kanyang kambal ahas ang makarating sa saad upang makadaupang palad ang iba pa niyang kapwa umalagad at maging ang mga diwata.
Ang saad ay ang tahanan ng ating mga diwata. Doon nagtutungo ang mga dungan na nagmula sa sulad upang maging kalag. Ang saad rin ang tahanan ng mga diwata at umalagad gaya ng kambal-ahas ni Amaya. Hindi ko inaasahan ang iyong pagpapalik. Ano ang sadya mo rito sa saad, kapit na Amaya? Nagsusumamo ako sa inyo, mga diwata. Kayo lamang ang may taglay na kapangyarihan upang sumang-ayon ng mga kalikasan para sa pagsubok ni Amaya. Kaya tulungan niyo siya. Kailangan paulanin natin ang langit ng saganang ulan. Kung gayon ay isang napakamakapangyarihang nilalang nga ang kapid ni Umbu Amaya. Marahil ay kaya nitong magpaulan. Maaaring makarating ang kambal-ahas ni Amaya sapagkat siya isang umalagad. Subalit hindi nangangahulugan niyo na tayo ay dapat nang matuwa. Bakit naman? Sapagkat nasa mga diwata pa rin, Amaya, ang pagpapasya upang kanilang diringgin ang idinudulog ng iyong kapatid na paghingi ng tulong. Kaya, kailangang magdasal tayo ng taimtim upang ibigay sa atin ang hinihingi ng iyong kakambal. Pumanhin sa pag-abala, punong babaylan. Ngunit ipinasusundo na ng dakilang kapunuan si Amaya. Dumating na ang sandali upang gampanan niya ang pagsubok. Nung isinilang si Amaya, itinadhana siya na gumawa ng mga bagay na pambihira. Kaya bakit namin kailangan dinggin ang iyong kahilingan? Kung maaari naman matutunan ni Amaya magpaulan sa pagdating ng panahon. Ngunit ipinagkakait sa kanya ang panahon ito. Bago lumubog ang araw, kinakailangan mapatunayan ni Amaya sa buong banwa na kaya niyang magpaulan. Nakasalalay ang kanyang pagkababaylan dito sa pagsubok na ito. Kayo lamang ang makapagliligtas sa kanya. Marami na napagdaan ng mahirap na pagsubok ang aking bahay. Alam ko malalagpasan niya to. Kasihan nawa ni Laon at ng mga diwata ang pamangkin ko. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng panahon, Amaya. Gawin mo na ang unang pagsubok. Magpaulan ka na ngayon din. Kapid, ikaw na lamang ang inaasahan ko. Sabi mo'y pauulanin mo ang kalangitan pagsapit ng takdang sandali. Ito na ang sandaling yun, Kapid. Sa sandaling pagbigyan namin si Amaya sa kanyang pagsubok, anong pipigil sa kanya upang muling humiling sa amin na tulungan siya sa kanyang ikalawa at huling pagsusulit? Kung pagbibigyan namin siya, hindi kami magiging patas sa ibang humihiling rin at nananalangin sa amin na kalooban sila ng pambihirang kapangyarihan. Hindi namin magbibigay ang hiling ni Amaya. Oni, Desi, Basi. Oni, Desi, Basi. Oni, Desi. Oni, Desi, Basi! Oni! Kanina ka pa nagdadasal sa langit
Ngunit tila hindi ka naririnig, Amaya. Marahil ay pinagtatawanan ka na ng mga diwata na nakatunghay sa atin ngayon. Sapagkat ikaw ay isang huwad na alabay. At di magtatagal, ang buong pood na ito ay pagtatawanan ka na rin. Honey! Desi! Basi! Oni! Desi! Basi! Ngayon lang kita nagisnan sa saad na ito. Ikaw ba'y isang umalagad na tulad ko? Oo. Isa akong umalagad na naparoon sa lupa upang maging kapid ni Amaya. Ikaw? Kapid ni Amaya? Kung gayon, anong ginagawa mo rito sa saad? Bakit wala ka sa piling ng iyong kakambal? Naparito ako upang hilingin sa mga diwata na tulungan nila si Amaya sa pagsubok na siyang makakapagpatunay na siya ay magiging karapat-dapat na punong alabay. At balang araw, magiging kahalili ng punong babaylan. Ngunit bigo ako. Hindi pumayag ang mga diwata. Kung hindi tutulungan si Amaya ng mga diwata, tiyak na mabibigo siya. Sabihin mo sa akin, ano ba ang pagsusulit na iaatang kay Amaya? Kailangan niyang paulanin ng langit sa puod na kinaroroonan niya ngayon. Ngunit bigo ako. Di ako malalagay siya sa kahihiyan ngayon. Oni! Desi! Palubog na ang araw! At wala na tayong hinihintay na himala. Oni! Nagpapatunay lamang ito na walang kakayahan ang babaeng yan. Kaya dakilang kapunuan, hinihiling ko sa inyo na tanggalin na sa lupon ng mga alabay at babaylan ang babaeng yan. Oni! Desi! Basi! Oni! Desi! Basi! Amaya, dahil nabigo kang pagtagumpayan ang iyong pagsubok, winawakasan ko na ang pagsubok na ito dahil hindi mo napatunayan ang iyong karapatan at hindi ka karapat-dapat. Tinatanggal na kita sa iyong katungkulan bilang punong alabay. At iniuutos ko sa aking mga babaylan na tanggalin ka nila sa kanilang lupon. Ngunit mahal na kapunuan, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo muna akong hatulan, sapagkat hindi pa naman lumulubog ang araw. Maaari pa akong magdasal upang umulan. Amaya, kung may kakayahan ka na magpaulan, hindi mo na kailangan pa hintayin na lumubog ang araw upang magampanan ang iyong pagsubok. Kung kaya't mananatili ang aking pasya, tinatanggal ko na si Amaya sa kanyang katungkulan bilang punong alabay. At winawakasan ko na ang pagsubok na ito, kaya't maaari na kayong umuwi sa inyong mga balay. Maya, batid namin na ginawa mong lahat ng iyong makakaya. Nais ko mapag-isa. Iwan niyo na muna ako. Tayo na. Iwan muna natin ang ating pamangkin.
Amaya. Nais kong malaman, hindi ka man nagtagumpay, hindi magbabago ang turing ko sa'yo. Mahal na mahal kita, pamangkin ko. Yan ang hirap sa mga tulad mong matayog kung mangarap. Malalim din ang binabagsakan. Hindi ka na makakabangon pa sa kahihiyang ito, Amaya. Wala ka nang mararating. Sapagkat walang karangalang nababagay sa anak ng isang uripon at isang taksil. Babangon tayo sa ating pagkakadapa. Pagbabayarin natin ang mga mangatang na gumawa nito sa atin. Hahanapin ko siyang tersayang upang siya'y parusahan sa ginawa niyang kataksilan. Bago ako naging isang mangatang, ako ay isang tunay na Ginoo. Ako ang panganay na anak ni Rahmang Gubat. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit hindi mo sinabi kay Pagani ang totoo? Akala ko ba'y nasambit mo lahat sa kanya? Hindi kailangan malaman ni Manggubat ito. Natatakot ako na maaari niyang iwalayan si Marikit. Kailangan mapagaling natin si Marikit. Magpapautos ako ng lunas na gamot sa aking anak. Tiyak na nabuhayan ng loob si Amaya pagkat nagawa niyang ipanalo ang kanyang unang pagsubok. Dapat na mahirap ang ikalawang pagsubok na ipapataw niyo sa kanya. Diyan, Lamitan, binibigay ko sa iyo ang hapag upang ihayag ang susunod na pagsubok. Narito ang kailangang gampanan na ikalawang pagsubok ni Amaya. Kailangan niya maglakad sa ibabaw ng tubig dagat